Tuloy ang pag-expand ng First Gen Corporation sa kanilang renewable energy portfolio. Bukod sa energy supply, dala rin daw nito ang karagdagang trabaho. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Daman na sa tahanan ng mga Pinoy ang epekto ng volatile oil prices sa global markets. Dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kasunod nito ang dagdag singil sa transportasyon pati na rin sa kuryente. Sa gitna ng ganitong hamon, mas pinapalakas ng mga energy company ang renewable energy enterprise. Please lower the time capsule. Idinaos ngayong March 11 ang groundbreaking ng 54-megawatt Inara Solar Power Project ng Lopez family-led First Gen Corporation. Pinasisimulan nito ang Phase 3 ng proyekto na may halagang 2.1 billion pesos. At dito sa Tanawan, Batangas, itatayo ang malawakang solar facility. Inaasahang makakadagdag sa clean energy supply ng probinsya ang solar farm. Ito ang kauna-unahang utility-scale solar project ng kumpanya. Layo nitong mapalakas ang energy security ng bansa na patuloy na umaasa sa pag-angkat ng langis. Sakop ng proyektong ito ang 36-hectare site sa Tanawan. Tinatayang aabot sa 100 megawatts ang potential capacity ng Phase 3 ng proyekto. May plano ring mag-integrate ng battery energy storage para i-stabilize ang supply ng kuryente. Ayon kay Batangas Governor Vilma Santos Recto, economically significant ang Inara Solar Power Project sa lalawigan. It will expand our country's energy supply, ensuring that the rising energy demands of our growing industries and households, particularly here in Calabar Zone, are met sustainably and securely. Dagdag niya, makakatulong din ang solar facility para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, lalo na sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon naman kay First Gen President at Chief Operating Officer Francis Gayos Puno, isang decarbonized future ang isinusulong ng enterprise na ito. Ibinida rin ni Puno na kalakip ng proyektong ito ang agri-photovoltaics o agri-PV. Sa pamamagitan ng masinsinang disenyo ng solar panels, posible raw tamnan ang ilalim ng installations ng iba't ibang agricultural products gaya ng carrots, radish at potatoes, pati rin ng leafy greens tulad ng lettuce. Energy production does not have to displace agriculture in particular. The two can work together, allowing the same land to support both food production and clean energy. Ayon naman kay Tanawan Mayor Sonny Collantes, inaasahan din na maraming trabaho ang mabibigay ng solar farm para sa mga residente. At makakatulong pa ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod. A reliable and sustainable power supply strengthens investors' confidence. Kapag may sapat at maaasang enerhiya, mas maraming negosyo ang magiging handang mag-invest. Inaasahang magiging operational na ang third phase ng Inara Solar Power Project sa second quarter ng 2027. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.